mag-subscribe ka na. Hello, hello, Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-gala para hindi mapaimburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. Diba? Kamusta naman ang ating birthday girl? Oh, diba? Charito lang mga Bex. Ayan, ano ba yung Wave? What are you doing? Okay, bye. See you later. Ayun, bibilihan niya daw ako ng milk tea. At saka kukuhanin niya yung aking cake na na in-order niya. Ano ba yan? Wait lang. Okay, ayun. Kamusta naman kayo? Ayan, syempre ang inyong birthday girl ay nasa inyong harapan. O, Jimwa, buhay na buhay at talaga namang wala nang sakit. Charot, di ba? Medyo magaling na tayo. But anyway, ito nga, no, kauuwi ko lang ng bahay galing sa aking morning job. Ayan, di ba? So, fresh overload tayo. Nakatulog naman tayo ng 3 oras, di ba? So, okay lang yan. Maraming salamat po sa mga nanonood sa live natin kagabi, di ba? Charay ha, talagang nag-live tayo kagabi kasi nga, espesyal ang ating Chappy kagabi, no? At saka birthday ko, di ba? But anyway, hello po sa mga nanonood dyan. Hello, hello sa inyong lahat. Kamusta naman kayo? Thursday na naman, nakakaloka ang bilis ng araw, Jimwa. Thank you sa mga nanonood dyan sa inyo. Shoutout sa inyong lahat. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Maraming salamat po sa mga nag-like. Sa mga hindi nagla-likes, alam nyo na ang galawan, di ba? Kung ayaw tumumba bigla-bigla, di ba? Like then, di ba? Huwag titigan masyado ang aking ganda. Charito. But anyway, mga Bex, ito na, no, ibuga na natin ito. Nakakaloka ito mga Indians, no? Talaga namang binabardagul tayo mga Pinoy. Dahil nga hindi nila matanggap na si CJ Opiasa na ang title holder, ang nagmamay-ari ng corona ng Miss Grand International 2024 title, o diba? Kaya ngayon ay talaga namang naglalabas sila ng kani-kanilang mga alas na sinasabi nila na mas magaling daw ang India Queens or Indian Queens kesa sa Philippine Queens. Ayan, no? Kasi nga daw, meron na silang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron na daw silang 6. 6 na reyna dito sa Miss World. At ang Philippines daw ay isa pa lang. Ayan, diwa. Syempre, ang pag-uusapan natin dyan quantity versus quality. O, diwa, sino ba talaga ang mas tumatak? Sino ba talaga ang mas tumatak sa mundo ng pageantry pagdating dito sa Miss World? Diba si Megan Yang, diba? Talagang naging paborito siya, legit na paborito ni Mamang Thunderbird, o diba? O Thundercat, diba? Ni Mamang Julia Clarete, diba? Si Megan Yang ang talagang namumukod tangi na paborito ng organization, pati ni Mama Julia, diba? Kaya nga, kahit na sabihin nating, ayan, 6 na yung kanilang Miss World title holders, ay talaga namang si Megan Yang pa rin ang namamayagpag dito sa puso ng ating Mamang Julia. Di ba, ginagawa pa nga yung host sa mga papageants ni Mamang Julia sa Miss World, di ba? Kung hindi nga lang nabuntis itong si Megan Yang, baka panigurado, siya pa rin ang host dito sa India, di ba? Talaga namang asang-asa ang organization hanggang ngayon dito kay Megan Yang, di ba? Talaga namang iba kasi si Megan Yang, di ba? Maganda, matalino, maganda magsalita, klaro at mabait, di ba? Hindi amoy pusyok. Di ba? Ano ba yan? Hindi amoy sibuyas, jiwa, nakakaloka ito. So, ayan talaga yung kanilang mga pinagyayabang mga Bex. Pero kung titignan nyo naman, ano na bang nangyari sa kanilang mga sa kanilang mga kandidata na nanalo dito sa Miss World, di ba? Mga nga, jiwa. Okay, sabihin natin, marami silang following sa social media. Pero ano na, jiwa? May mga ganap ba? Nag-host ba sa Miss World ng ilang beses? 'Di ba hindi naman? So sorry sila, 'di ba? Eto pa nga mga Bwex, no. Kahit na meron na silang marami na silang Miss World title holders mga Bwex, tayo namang mga Pinoy ay marami naman tayong Miss International title holders, 'di ba?
Sila ba meron na? 'Di ba? Ayun ang tanong, 'di ba? Yan ang pantapat natin. Meron na tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6 din, 'di ba? At baka ngayon nga nalalapit na maging 7 ito, 'di ba? Kasi hindi naman sila nagpe-penetrate dito sa Miss International, 'di ba? Hindi pumapalo ang kanilang mga beauty kit dito sa Miss International Organization. Bakit kaya, no? Bakit kaya hindi sila ma-penetrate diyan, no? Hindi siguro sila legit na mga manikaan, diba? Hindi sila bet ng organization, charito lang. Pero malay nyo, di ba, bukas makalawa sa mga susunod na taon makoronahan din ang bansang India, di ba? In fairness naman sa India, magaganda rin naman yung mga candidates nila. Hindi nga lang magaganda ang mga ugali nitong mga Indianong ito para ipaimburnal tayo, di ba, kung ano ng mga sinasabi nila sa social media, pati sa mga post ko sa Instagram, ayan, talagang nagwawala sila doon. Ang sinasabi nila na etong admin ng ano na to, ng Instagram na to, dati sinasabi niya parang few weeks ago lang na favorite niya nga si Rachel Gupta, pero ngayon, ayan, nagpo-post na siya ng mga hates dito kay Rachel Gupta. Paano ba naman na kung hindi magpo-post ng ganyan-ganyan, mga buweks, di ba? Alam nyo naman ang ginawa ni Rachel Gupta sa ating reynang si CJ Opiasa, di ba? In-unfollow nga sa Instagram, di ba? Siya naman yung unang nang unfollow Hindi naman si ano, di ba? Hindi naman si CJ Opiasa. Tapos ngayon, hindi nila matanggap na in-unfollow din ni CJ Opiasa itong kanilang Reyna Kuno. Diba? Nakakaloka ito. Ewan ko ba dito sa mga Indians na ito, no? Ngayon nga, ito na, no? Pinupush nila mga buweks. Ay, nakakaloka. Mukhang sigurado na mukhang i-appoint talaga netong Indian, no? Si Rachel Gupta para dito sa Miss Cosmo Organization, mga buweks, competition. Nakakaloka ito at ang sinasabi nila, tatapatan daw nito ang Philippines at ang Miss Grand International. Ipapantapat daw nila itong si Rachel Gupta, no, sa Miss Cosmo at saka dito sa Miss Grand International ngayong taon. Nakakaloka naman ito, mga buweks. Nakakaloka talaga ito, mga ito. Panigurado, no? Pag yan, sumali yan si Rachel Gupta, talagang iha-hype nila yan ng bonggang-bongga, mga buweks. Panigurado yan. Pero ang tanong, bet ba siya ng organization? Siguro bet siya for a hype, no? Para gamitin, para pangtapat nga sa Miss Grand International, di ba? At sa Philippines, di ba? Pero ang tanong, ipapanalo ba siya, di ba? Malay nyo naman talagang maraming pangmalakasan sa Miss Cosmo Organization, di ba? Sa competition ngayon. Lalo na ang ating pabatong si Chelsea Fernandez, di ba? Baka nga ngayong taon bumawi ito ng bonggang-bongga si Bawang sa Philippines, di ba? Ayan na. Panigurado yung babawi yan si Bawang. Siyempre, malakas ngayon ang Philippines sa Miss Grand International, pati na sa Miss Universe, baka nga ang gawin ni Bawang, talagang maipagsalpukan na dito sa mga beauty pageants na ito, sa Miss Grand International at saka sa Miss Universe Organization, di ba? Alam niyo naman si Bawang, punong-puno ng pa-clout effect, di ba? Punong-puno ng copyright, di ba? Kulang na lang ma-copyright strike siya, mga buwek, di ba? Charito. Natatawa ako. Well, anyway, good luck na lang dito kay Rachel Gupta, no? Kung ano man yung gusto niya, ayan. Susuportahan naman siya ng kanya mga dilulong mga kababayan sa India, di ba? But anyway, mga buweks, ito pa nga no, nakakaloka ito. Ay, nako. Eto daw ang mga pinuputok na ng mga butchi, ng mga Indo-dilulo, no? Ang sinasabi nila na ito daw si Miss Cosmo 2024, si Ketut Permata Julia Estrade, at saka si Miss Supranational 2024 na si Harashta, ayan, no, taga India. Kasama niya dyan ang Miss International 2024 from Vietnam, hindi ko alam yung pangalan niya, no? At saka itong ang na-predict natin na magiging winner ng Miss Charm from Malaysia, no, 2024. Well, dito na lang ako kay Miss International at saka kay Miss Charm, mga buweks, no? Kasi mababait naman itong mga ito, diwa? In fairness naman dito sa mga ito. At saka makakalmado yung kanilang mga fans, no? Na Vietnamese, ayan, pagdating sa international, no? Pero pag sa ibang pageant, ay nagwawala din sila. But anyway, mas kalmado ang mga Vichin at saka ang mga Malaysians, diba? In fairness naman sa mga Malaysians, talaga naman sinusuportahan nila din yung ating mga kandidatong, ibig sabihin, ang ating mga queens, no? From the Philippines. Pero halimbawa lumalaban yung kandidata natin or kandidato natin sa mga international pageants from Malaysia, no? I mean, yung may-ari yung mga Malaysians, no?
talaga naman nagpe-penetrate ang Pilipinas, lalo na halimbawa merong international pageant na ginagawa sa bansang Malaysia, no? Talaga namang hindi napapaimbor na lang Philippines, no? Napaka-fair and square nitong Malaysia, di ba? Nakakatuwa, kudos. Pero ito nga mga buga, mga buweks, no? Na mga Indonesian fans, ang sinasabi nila na major na daw na powerhouse country ang Indonesia kasi daw nasungkit daw nila ang dalawang corona last year back-to-back sa major pageants. Nakakaloka ito. Ito nga ang Miss Cosmo title at saka yung kanilang isa pa, no? Yung supranational. Nakakaloka ito. Isang taon pa lang ang Miss Cosmo, major pageant na ito, nakakaloka naman. Parang ganyan din yung bugahan nila dati, di ba, kay Papa Nawat, sinasabi nila na nung nanalo sila ng Miss Grand International, sinasabi nila major pageant na daw ang Miss Grand International, di ba, nakakaloka. Kung saan sila nanalo, yun ang sinasabi nilang major pageants, di ba, nakakaloka ito. Talaga daw nilamon ng kanilang mga kandidata na nanalo dito sa Miss Cosmo at saka sa Miss Supranational, nilamon daw nito ang mga powerhouse sa mundo ng pageantry at talaga daw nangunguna ang Supranational at saka ang Miss Cosmo ngayon dito sa sa mundo ng pageantry, mga buweks. Pinaimburnal na daw ang mga major pageants tulad ng Miss Earth, Miss Universe, Miss International at Miss World. Dahil daw talagang maingay ang kanilang mga reyna sa mundo ng pageantry mula nung nakaraang taon hanggang ngayong taon. Nakakaloka ito mga ito. Talaga daw hindi na kaya ng Pilipinas ang kalibre ng mga Indo-dilulo. Nakakaloka ito. Talagang wala na akong masabi sa pagkadilulo nito mga na ito, no, mga Indo na ito, kasama pa ito mga Indians na ito, no. Parang napaka-entitled nila talaga, mga buweks, nakakagigil itong mga ito. But anyway, mga buweks, no, sa isip lang naman nila yan. Sa totoo, hindi naman talaga sila powerhouse, di ba? Nakakaloka ito, But anyway, mga buweks, ito pa nga, no, nakakaloka ito. Ay! Talagang ginalaw na ni Gazini Ganados ang kanyang baso. Nakakaloka ito, mga buweks, no? Talagang sure na ang kanyang paglaban sa Miss Grand Philippines 2025 na gaganapin nga sa 25th etong buwan na ito, no, ang kanilang final screening at saka hindi pala final screening yan, yung kanilang sashing ceremony at paniguradong may mga susulpot diyaang mga bigating pangalan sa mundo ng pageantry. Kung nandito kayo noong mga nakaraan na ang gabi pa sa ating mga pa-live, alam nyo na kung sino-sino sila. At ayan nga daw, sigurado na itong si Gazini Ganados na makikipagpuksaan ng bonggang-bongga dito sa Miss Grand Philippines 2025. Nakakaloka ito, mga buweks, ha? Talagang si Gazini Ganados ay handang-handa para dito sa corona ng Miss Grand Philippines. Ang kanyang mga aurahan, ang kanyang mga palandilandi, mga pagganong-ganon na mga buhok, ang mga pagganong-ganon ay talaga naman masasabi nating pang Miss Grand International na ang kalibre ng ating reynang si Gazini Ganados. Diba? Nakakaloka for the first time ever, no? Kung si Gazini Ganados ang makokoronahan ngayong taon sa Miss Grand Philippines ay panigurado naman na pangmalakasan na naman ang ating magiging kandidata ngayon sa Miss Grand International. First time ever from the Philippines lang naman, mga buweks, na magkakaroon tayo ng kandidata no, na nag-title na ng Miss Universe Philippines or Binibining Pilipinas Universe na lumaban sa Miss Universe at nag-penetrate nga sa semi-finalist, di ba? At makikita natin dito sa Miss Grand International 2025. Nakakaloka ito. Talagang ang lakas ngayon ng Pilipinas sa Miss Grand International at saka talaga naman pati din sa Miss Universe, di ba? Talagang ngayong taon, mula last year hanggang ngayong taon, hanggang next year, ay talaga namang mga pangmalakasan, high caliber ang ating mga kandidatang ipapadala sa mga international pageants. Diba? Kamusta naman ang ating mga kapitbahay ng mga Indo-dilulo, pati itong mga Indians na ito na talaga namang ngayon ay dinidikdik tayo ng bonggang-bongga sa mundo ng pageantry, diba? Nakakatawa lang sila, diba?
Nakakaloka ang kanilang mga pagkadilulo, di ba? Wala na sila magawa. Napaka-bitter nito mga ito, di ba? Anyway, mga Bex, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mangingi kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahan. Bye for now mga Bex, and I love you all. Bye! See ya!